Yung slate ni PRRD, no? 9 sila, ni Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney Vic Rodriguez, Marcoleta, Philip Salvador. Yan yung alam kong original, at saka si Pastor Kibuloy. Hindi, newly added din si Pastor Kibuloy. And then, added din sila Attorney JV Hinlo, Attorney Raul Lambino, no? But as you can see on my on the right side of your screen, makikita ninyo diyan merong added. Hindi ko kasi alam kung sino ang gumawa nito yung ayan sa my right side na nandyan si bali 10 na sila dito. Actually, nandito si Doc Willie Ong. Binura ko na lang kasi nag-withdraw naman siya. So, andito yung isa si Doc Mata. Pero bago tayo mapunta dyan, gusto ko lang medyo daanan natin ng konti yung dalawa, si Attorney JV Hinlo at saka si Attorney Raul Lambino. Kasi ako man, di ko rin naman masyadong kilala. So, itong dalawa newly added na ito. So, kilalanin natin kasi of course, ngayon, yung tiwala na binigay ni PRRD, kagaya nung tiwala na binigay niya kila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Bato, and they somehow did not fail FPRRD. So, here we go with the new batch, ito kasi yung sinasabi natin na sa bago naman tayo, di ba? Pwede tayo doon sa luma, pero yung luma na may napatunayan, pero wag naman tayong paulit-ulit na lang na yung kailangan ba talaga na yung sikat, yung artista, or alam mo yun, ito hindi natin kilala, but meron din akong mamaya i-feature natin. Hindi natin kilala, pero sino ba yung mga to? Ayan. So, kilalanin natin. Para po doon sa mga hindi nakakakilala sa inyo, sino po si Attorney JV Hinlo? I'm the only candidate na galing Visayas ng PDP Laban. Taga Bacolod City, Negros Occidental po ako. Isa akong trial lawyer at bago ako bumalik sa private sector, nung panahon ni dating Presidente Duterte, naging Undersecretary ako for Public Safety ng DILG. I started the 911 program of the government. Under sa akin ng mga panahong yun, yung BJMP, Bureau of Fire, Philippine Public Safety College. After my stint, I stayed there for a year and a half. Naging member ako ng Board of Directors of the Land Bank of the Philippines. I stayed there for around 4 years. Doon ko napag-aralan ang ekonomiya ng ating bansa, yung problema at yung mga kailangang solusyon. In my last 5 months in the Duterte administration, I was a commissioner of the Presidential Anti-Corruption Commission. Nakita ko rin gaano kalala ang problema natin sa korupsyon. So, I've been through those 3 offices. I'm prepared sa politika, ekonomiya at anti-corruption. Sir, but despite yung inyong mahabang binanggit na listahan ng inyong mga nahawakang pwesto sa gobyerno, hindi kayo kilala. Medyo mababang inyong awareness. So, paano ninyo tatawirin yung awareness ninyo para magkaroon kayo talaga ng laban sa halalan? Alam nyo, nung naging opisyal ako sa administrasyon, hindi ako naging epal. Hindi ako naging sip-sip na tabi ng tabi sa presidente, kay President Duterte. Nagtrabaho ako ng gusto. At yung aking credentials at yung pagkakakilala sa akin ni dating Pangulong Duterte, at nung nalaman niya ang mga dinadala kong programa sa ngayon, sabi niya, isama na si Attorney JV Hinlo sa Senate slate. Ako po'y ninominate ng PDP Laban Negros Occidental at pinayagan ng partido at ni dating Pangulong Duterte na irepresenta ang Visayas at mga ordinaryong party workers ng PDP Laban at yung mga original campaigners niya since 2014
hanggang siya'y nahalal ng maging Pangulo natin. Kasama ba kayo dun sa kumumbinsi sa kanya? Yes, I was part of the second group. Okay. The first group were the barangay captains of Davao City, led by Barangay Captain Marma Sanggid. Yung grupo ko, yung tinatawag Marco Polo 15, were the first outsider na nagkumbinsi sa kanya na tumakbo. Kami rin yung Kaya pala, no, parang kumbaga para siyang nasa background lang. Hindi after dun sa kasikatan, hindi dikit ng dikit para lang sumikat. Pero nanatili yung kanyang loyalty kay PRRD. PDP laban officials kami. We formed the group MRRD NECC. Oh, di ba And, tagal na yun, MRD and ECC? Tagal na yun. The rest is history, no? And for everybody, no, to be informed, I was also the first president of Partido Federal ng Pilipinas. Paano na? Back in Kay Bongbong yun, ah. Partido Federal. 2018. Paano napunta sa kanila? At that time, when we started PFP, Oo. no, it was supposed to be the party kung saan lilipat si dating Pangulong Duterte nung So, ito pala, sila pala yung bumuo ng PFP na ginamit ni Marcos Jr. noong 2022. nagkaroon ng internal conflict between the group of FPRRD and the group of Senator Coco Pimentel. But hindi niya itinuloy na yung kanyang paglipat sa PFP at ako'y umalis dahil hindi rin ako nagpatuloy Kaya dalawa na lang naging faction ng PDP, Kusilad. 'Di ba? Kusilad saka yung Pacquiao. na sa aking intensyon na pagtakbo bilang senador back in 2018 for the 2019 election. So, I stayed with my work in Land Bank. No? Sir, given yung inyong background, given yung inyong awareness, naniniwala po ba talaga kayo na may clear path to victory kayo sa Senado? I needed to run Okay. and I have to win. Dahil Bakit? po, Rekta, no? Diretsa magsalita. I needed to run and I have to win. Ang iba pag ganun pa, no? Ito maganda sa isang isang tumatakbo or kandidato, yung diretso ka lang. Rekta ka lang. Oh, I have yung- seen na walang direksyon ang bansa natin sa present set of officials. Lahat, walang national development program. Pero kiniklaim nila maganda yung ekonomiya ngayon. I don't see it that way. Look at Facebook in the rallies. Tignan nyo yung administrasyon at Rehimeng Marcos. Tignan nyo yung sa mga like buttons, ang daming laughing emojis. Totoo yan. Mas marami pa yung laughing emojis kaysa sa heart or like. Pero accurate ba? Diretsahan tong magsalita, no? With yung accurate example talaga. Para maintindihan natin, di yung paliko-liko ka pa ng sinasabi eh. Yung yung siya mismo magsalita, inalilito sa kanyang sinasabi. Ito, diretso din eh. Pa talaga yung mga nandun Those sa are social media? sentiments of the people whose only way to share their frustration is through social media. Okay. Kung saan pa sila magrereklamo, no? Social media. That's the way with it. Wala naman kaming trolls dyan. You cannot make trolls out of thousands of people na putting down the administration. It's all there. Punta kayo. Kaya nga tinitake out na nila yung comment section eh. Sir, the Kaya reason nga kung bakit ko kayo tinanong at kung bakit ko kayo pinagpakilala sa publiko is ito nga kasing ang administrasyon in the last 3 weeks of the campaign or 2 weeks of the campaign, lalo na si Pangulong Marcos, talagang sunod-sunod ang kanyang mga patutsada sa inyong slate. Merong sinabi siyang pinabili Ito, magaling siya sumagot dito. kanina lang binabasa ko yung isa niyang speech, parang sinasabi niya na yung kanyang mga kandidato walang bahid ng madugong patayan, walang bahid ng sugal, walang bahid ng pagbebenta sa China. Meron din siyang sinasabi na wag na daw bumalik sa panahon ng dilim at panahon ng lagim. Do you feel alluded to at anong sagot niyo diyan? Tignan nyo yung statement ni Presidente Bongbong. He never mentioned na walang bahid ng korupsyon. Oh, He totoo. mentioned all the bahids. But he never claimed na walang bahid ng korupsyon yung mga kandidato niya. Parang yung sinabi ni tawag nito si Balimbing na si
Alan Peter Cayetano. Sabi niya na, tignan ninyo sa lahat ng hearing sa Senado, tignan ninyo kung present ba yan si Bongbong Marcos pag ang usapan ay korupsyon. Pero ngayon, himudput yan yung mga Cayetano kay Marcos administration. Grabe, no? Yan, mga balimbing. Halata talaga yung mga balimbing. Cayetano, Tolentino, ayan, Pacquiao. Isn't that very clear? Okay. And what does that say to you? Very bad. Now, Bakit? Guilty. It simply says that he cannot even speak about it. Na He, yung mga he cannot speak about his own wrongdoing. Ganun lang kasimple yun. kandidato niya walang bahid sa korupsyon. Kasi siya mismo may bahid. Hirap po magsalita ng sa tingin mo hindi totoo. Yung sa tanong mo kung if I feel alluded to na pinabili lang ng suka. Yung first na presidente ng kanyang partido, si J.V. Hinlo po yun. Okay. Attorney Hinlo. PFP. So, ibig sabihin yung kanyang partido pinabili lang ng suka. Agoy! Yung pangalawa, I have been to those Nagbumirang yung pinabili ng suka. Actually, yung unang bumirang kay Marcos Jr., yung si Pacquiao, Manny, pabili ng suka! three important After nun, hindi na niya inulit yung parang pinabili ng suka, di ba? offices of government. Politika, DILG Undersecretary. Yung nagsimula ng 911 program, sino? Attorney Hinlo. Sino yung nagpataas ng meal allowance at humingi ng increase sa Kongreso para sa mga preso natin? When I found out na 50 pesos per day lang yung allowance nila, sabi ko, inhumane. So, I appealed for its increase. It was granted by Congress. Parang ginawa yata 70 ngayon. Now, I've done so many things. I fought from the inside. I'm known as a reformist within the Duterte administration. I-research nyo, no? Dahil doon, I also made, enemies within the administration. But President Duterte knows that he needed somebody like me. Derecho. Hindi yumaman. Okay. Paano nyo naman, sir, ipagtatanggol or dedepensahan yung mga naging biro? Biro daw, yung mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman dun sa pagpatay umano, pagbobomba sa mga kandidato ng kabila. I was there in the proclamation. Okay. No? I was at the back. I was telling President Robin Hood Padilla, presidente ng partido, hindi sa 2028 na pambato namin. Not yet. Pambato, I was telling him, nako, mahe-headline na naman tayo nito dahil sa sense of humor ni dating Presidente Duterte. And it happened. Everybody was lighthearted there. There were some laugh. Ganun lang talaga. Pero hindi siniseryoso kasi nung kabila at ngayon parang pinaimbestigahan siya. Yung sa tingin ko, they wanted to create situations para makalimutan yung mga totoong kailangan mapansin ng sambayanan. Yung problema natin, yung kagutuman, yung inflation, peke, yung sinasabi nila na bumaba or bumagal ang inflation at tumas yung GDP, peke po yun. Yan, yung mga address yung mga problema natin, hindi yung impeachment ka lang ng impeachment, yung bycam, yung i-address natin yan. Yung pinapaimbestiga yung mga fake news daw ng mga vloggers. May batas na tayo dyan, di ba? Issue ng korupsyon. Yeah, but how can they create that joke of the president? It was the president who made the joke. It was just a joke. Yung kami, we know him. Is he capable of doing that? He's no longer president. Tanda na Use logic. He's a frail old man. He does not have control of the military and the police. While it's the administration that has control over the military and the police. Duterte, tignan nyo maglakad. Kaya nga. Naawa kami. Hirap nga maglakad. I think, no? Dala-dalawa yung umaalalay sa kanya. Kahapon, kita nga naman natin, di ba? With us. Because he wanted to help his candidates. He wanted to tell the Filipino people, these are my senators, help them. We don't know until when nandito si dating Presidente Duterte sa atin. He's very frail, but his mind is sharp. His emotions to save the Philippines is still there.
He needs to develop new leaders. He needs people like me, leaders like me, Attorney J.V. Hinlo representing the Visayas, Attorney Jimmy Bondok, Raul. So, diretsa itong magsalita. Maganda ito sa hanay ng gobyerno. Ano? So, let's have a little bit of Attorney Raul Lambino bago doon sa dalawang kandidato na gusto kong ipakilala or gusto na somehow I appreciate or nabibilib ako. Ayan. Dito muna tayo. Take mo sa impeachment ni Vice President Sara, what do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara Then? before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupwersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang. Si Tamba, ilalagay nila dyan. At actually, ito yung comment ko dyan. No? Nakita ninyo, sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi, naka-session break kami. Sabi naman ng House, bakit? Forthwith yan eh. Dapat agaran yan eh. Ganon-ganon yung House. Nagsalita naman itong si Coco, hindi, kailangan ito i-address kasi forthwith nga eh. Ayan. So, kita ninyo, kailangan ipalabas nila, okay, ipalabas ng Senate President na hindi siya hindi siya magko-convene dito sa impeachment na ito during the session break. Kunwari lang 'yon. Okay? So kinailangan ng another party na magdudul-dul ba? 'Di ba? Ganyan din ang nangyari diyan sa sa first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint. Kunwari, may mga tatlong complaints. Anong sabi nung mga yung Secretary General ng House? Hindi pa namin nasasubmit. Tapos, umaangal itong mga nag-file ng mga tatlong impeachment complaint. Bakit hindi ninyo pa sinasubmit? Kinukundi na. Yun pala, inaccommodate nila yung tatlong impeachment complaint to turn it up to fourth impeachment complaint. So, kunwari lang yung mga yan. Kunwari lang para hindi halata na may kumpas ang gobyerno. Kaya hindi ako naniniwala na hindi magko-convene yan si Escudero. Bigla na lang tayong bulagahin yan at sasabihin, dahil parang sa due to insistent public demand. Parang gano'n naman nangyayari. Due to tinutulak tayo ng ating mga mambabatas at baka naman tayo ay mabalingan na ito according sa Constitution. Gano'n. Gaganunin nila yan. Kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung unit team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Totoo. Sila sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice-presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo... ang bobo naman kasi nitong si Bobo Gadon eh. Sasabihin ba naman niya na kung hindi raw dahil sa mga Marcos, hindi raw nanalo si Sara Duterte sa vice-presidente. Saan napunta yung utak nito? Mas maraming ang boto yung si Sara Duterte kasi itong si Marcos Jr. bangag na to. Diba kung isipin mo nun? Sasabihin pati daw kay PRRD ang nagpanalo daw si yung mga Marcos. Hello? Talo nga si Bongbong Marcos noong 2016. Sabihin na nating okay, dinaya, pati si PRRD dinaya din. Pero dahil marami ang boto ni PRRD, hindi kinaya ng daya. Itong si Marcos, konti ang boto, kinaya ng daya. Sasabihin, kabubuhan talaga nitong ito yung mga oligarchs. Naniniwala naman itong mga... Naman natin yun. Sila ay mayayaman. Na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nilang sitwasyon So, ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Totoo. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya
Yung programa Tapos, ng kanyang tatay na kailangan unahin natin tatakbo na naman yung mga durugista sa Amerika niya. Aalis na naman yung mga drug lords niyan. Oo. ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Siyempre, may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao pa yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa Vice President yan. Tama. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Tama. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund, talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Walang accountability. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun eh. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero binalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, ang tanong, saan nila ginamit? Saan nila binili? Sa anong properties mga binili nila? dahil na, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. Si Marcos Jr. 4 billion, di ba natin ka-question yun? Ang depensa mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga siya. Dahil pinasama sa... Nagli-leading question tong si Alchico. Pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Ay, pero talaga namang may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon at ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at bakit sinave nila yon? Sabihin. Yung kumbaga parang nag-abot ng pera or tulay para sa pera from the office of the president to the office of the vice president. Bakit hindi nila pinatawag yung missing link? Ano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of Sinungaling. Yan. So ngayon, gusto ko dito kay unang tingin ko pa lang dito kay Doc Marites, si Doc Mata ako yung namangha, the way na magsalita, very intelligent. Pwede ito kasi ako advocate ako ng mga bagong mukha sa Senado o sa Kongreso kasi nakakasawa na yan mga yan kakasawa na. Kumbaga, nakita ninyo yung gamitan, kung hindi man is political dynasty, yung anak nagmula sa tatay, sa nanay, sa kapatid, sa anak. Ay, naku. Ito na lang tayo. Ito, social media to, vlogger ito. Isang pediatrician, health advocate at media personality na aktibong nagbibigay ng payong medikal sa social media. Tatakbong senador na may platapormang nakatuon sa healthcare at karapatan ng mga bata. Dr. Richard Mata. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon, Dr. Mata, and welcome. Thank you so much, Alvin. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Unahin na natin, wanted ka sa Kamara de Representante. Kasali po ang pangalan ninyo, Dr. Richard Mata. Ba't hindi po kayo sumipot sa pagdinig ng TRICOM? Yeah, 2 meetings ang nagawa na ng TRICOM. Yung first meeting kasi, a day before lang natanggap ko yung email. So late na? Late na. So sabi ng lawyer ko, teka, ano yun? Bakit 1 day lang? And then, actually, nagtaka rin ako, bakit parang, actually, majority ng 40 is DDS, Duterte. So, ano to? Is it a political thing? So, just to be careful, ano kami ng request. My impression with Doc Mata, hindi siya talaga DDS, pero he is from Davao, and from the perspective of Davaoeños, makikita mo talaga na they really appreciated the governance of the Dutertes, regardless kung saan parte ka ng Davao, as long as Davaoeño ka. Kaya you don't have to be that term DDS, diba? Kasi kahit siya nga parang ini-exclusive niya yung kanyang hindi nga siya kasama sa PDP slate, di ba?
But for us, we can include him kasi andun yung appreciation niya sa mga Duterte and appreciated much. Kumbaga, from the time na conception ng Duterte governance, walang iwanan kumbaga kasi puso yan labanan ng puso sa pamumuno Request for TRO sa Supreme Court. Kaya hindi kami naka-attend. Kasali ka doon sa grupo ni kasali Atty. ako Trixie? doon. Yes, kasali ako doon. Kasi nga, hindi ka namin alam So, medyo nalilito. Kaya, nagpaano kami ng baka isusuppress yung freedom of speech. Pero sabi naman nila sa yung mga bagong hearing, hindi naman daw. So may second hearing, hindi ka pa rin sumipot? Kasi, I'm from Davao City. Okay. I responded sa letter. Sabi ko, nasa Davao ako. I'm a pediatrician. May patient akong may dengue. Kakilala ko pa. Can I just attend through video call? Okay. I'm willing to attend. So ayaw nila yan. Kagaya yung kay former Kong Arnie Teves, 'di ba? Ayaw nila. Pero bakit yung mga hearing nila, kahit yung quadcom, bakit yung mga kakampi nila pwede silang mag-Zoom? Pero pag yung kalaban hindi pwede. Absent. Gusto kong mag-attend and to explain my side kung may issue ba. Hindi naman ako binigyan ng Zoom link, so they just declared na absent. Absent ka. So ngayon, kasali na ako sa isa sabpina. Sabpina? O, So first time in my life may sabpina ako. O, paano yan? Well, I'll be there in the next hearing and I'm excited to be there because wala naman akong problem. They could just, check my page. Alin ba doon ang talagang political attacks ko? Except na nagiging marites lang ako. Nagsishare ako ng mga balita, nagsishare ako ng mga news dito. And yes, I voice out my freedom of speech because this is a very beautiful country and kailangan natin i-sustain yung freedom of speech. And I'm just practicing. So dito sa programang Harapan, nangangako ka na next hearing, personal, physical, pupunta ka sa kamera. Yeah, because alam mo, win-win ako Kasi pag hindi ko alam kung iko-contempt ako for no reason. Iko-contempt ka talaga. Kasi sometimes may ganun Nakita nangyayari. mo kung paano nila sinave yung si Enzo Recto na yon. Kasi kakampi nila, sinave nila, hindi raw kasama sa committee si Kong Marcoleta, kaya hindi siya pwedeng mag-cite ng contempt. Pero yung si Franz Castro, na hindi naman kasama sa committee ng governance, public governance, bakit pinayagan nilang i-contempt niya yung chief of staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika? O diba? Doon pa lang. Di ba? Alam kung maiko-contempt ako, baka manalo tuloy ako pagka-senador. Sige, kung manalo po kayong senador, yaman din lang na nandyan tayo sa usapin nung media freedom and the freedom of speech. Kung kayo manalong senador, dapat ba nililegislate ang pag-regulate sa social media, yung pagsasalita sa social media? O redundancy na yan Hindi. Dahil social media is international yan So we have to, merong safeguards naman ng mga social media. Katulad nga ginawa ngayon ni Mark Zuckerberg na tinanggal na niya yung kanyang mga fact-checkers. Pero maglalagay daw siya ng community notes. Kasi yung mga fact-checkers pala ni Mark Zuckerberg, yung, Verifiles, na Dilawan, yung PH1 ba yun? Basta something like that. 3 yun Yung isa is One Mindanao ata yun. I think that's someone, maybe we can call it our ally. Pero yung dalawa doon ay mga dilaw. Katulad nung sa X. Ibig sabihin, kung ayaw mo yung sinabi, you could add doon sa community notes ano yung correction mo and then the people will also comment on that. So, ibig sabihin, nasa isip na nila yan nung gumawa ng mga social media. And if you don't like somebody na sinabi, you could of course make a statement to correct that statement. So basically that's still freedom of speech and that makes a country healthy. Dok, paano yung fake news? Kasi I think ang punto ng mga mambabatas, sobra-sobra na ang fake news sa social media. Paano yun? How do you deal with that? Well, actually, pag sinabing may news, titingnan mo lang ang comment section, alam mo ng fake
Kailangan alam mo din anong fake, anong hindi. Totoo. Nagkiklik ka, papunta pala sa Shopee or Lazada kasi may link doon, kasi meron silang income doon. Ibig sabihin, clickbait lang yon. Or i-check mo, sinabi ba to ng ABS-CBN? Sinabi ba to ng Manila Bulletin? Sinabi ba to ng Inquirer? Bakit itong news na to wala doon? This could be a fake news. Nagkukuha lang ng clickbait. So, you're saying is responsibilidad ng reader o viewer na i-verify. Yeah. Then i-report natin. Fake news ito, fake news ito. Report. Okay. Nasosolve natin yun. Okay. No need for- Nakapagtataka nga yung mga freedom of speech advocates nung panahon ni PRRD na kinukontra si PRRD. Bakit ang tahimik nyo ngayon? Dahil tropa kayo, ganon? legislation. No need. So would you say na waste of time ang ginagawa ng TRICOM? Well, Oh. I do respect their time to do that. But at least we'll be there to explain my point. Galing din sumagot, no? Kasi kung ako lang sasagot, oo, waste of time. Oh, yun, huhugutin na naman ng Tricom Quadcom yun. Oh, sinabi mo na waste of time. Oh, kagaya yung ginawa nila kay Joey. Sinabi mo na waste of time yung mga ginagawa namin dito. Oh, pero ito matalino to eh. I do respect na ginagawa nilang trabaho nila. Because I'm also an advocate din ako ng anti-fake news din ako. Meron akong post na nag-viral na paano ma-identify ang fake news. Okay. Kasi pag may mga balitang chismis, madaming fake din lumalabas eh. Okay, sige. So let's set it aside. Okay na yan. You are a doctor, nabanggit mo yung dengue. Ang daming kaso ng dengue ngayon. Yes. I know it is an executive function. Sira na yung ugat. So ano dapat gawin? Daw than the Bolivian which we have. Now, yun ang ginagamit. Yes, that really happens. But if to say na I'm totally against, hindi naman dahil merong good or bad na political May good dynasty. dynasty sa palagay mo? Dito Yes, tayo I do sa- believe. Napakainit na usapin ngayon at ang dami ka ba para mabuwag ang mga political dynasty? Napakainit na usapin ngayon at ang dami sa ating politiko, miyembro ng dynasty. Dami. Yes, that really happens. But if to say na I'm totally against, hindi naman dahil merong good or bad na political May good dynasty. dynasty sa Totoo. palagay mo? Yes, I do believe. It's like leadership is a talent. Like Parang yung sa China, 'di ba? Ang daming mga dynasty ang dumaan, pero tumagal yung mga dynasty na 'yon. Pag hindi maganda, hindi tatagal yung dynasty mo. Parang gano'n. kung si Tama, may Regine point. Velasquez, singer, hindi So, pwe- obvious yun, ha? kunya, ang anak niya magaling kumanta kasi nakuha niya, inherited. Eh, genetic yan eh. naman yun. Oh, but leadership is genetic. Okay. Kung magaling leader Galing ang papa sumagot mo, eh. it could be malaking chance nakuha mo. Kawawa naman ang tao na Galing sumagot, no? Eh, kahit anong ribat ni Alchico, genetic yun, leadership. grab mo yun. Pero we have to put some Kumbaga ikaw yung receiver or ikaw yung listener ng sinasabi ng isang tao, maano ka eh. Kasi with conviction yung pagsagot niya eh. Hindi. Oh, sabi niya, genetic yun. But leadership is genetic. Oh. So parang, sabi mo, immediately sabi, oo nga, no? laws na ma-avoid natin yung mga Tinalo pa nito si Bangag eh. corruption, etc., etc. But meron talagang talents na dapat i-allow pa rin natin para ma-benefit ng mga tao. Okay, give me an example of a good dynasty. Yaman nila, Oh, ayan na. may good dynasty. Ano ba yung good dynasty para kay Dr. Mata? Well, the Duterte. Ayun. Okay? And why do you say that? Well, lumaki akong Davao. Ayun, yan yung sinasabi natin eh. Paston, sinusunod yung bahay ng kapitbahay namin. Patayan dito, patayan doon. Ah. We are called as the Nicaragua of the Philippines. When was this? 80s? 80s. Okay. Magulo. And then, PRRD came, Duterte came, tumahimik ang Davao. I have a cousin, pinatay, ni-rape, before PRRD yan. So we are really scared. I was first year high school, first year college Grabe, no? yung aking pinsan. Okay. When he came, nawala ang mga rapists, nawala ang mga drugs, Okay. and nawala yung, the fight in Davao. And then, pagka si Sara na ang nag-handle, na-continue po. Okay. So, that's why solid kami. Ay, ang mga Kasi taga Davao, solid ayaw namin kay Duterte. mawala yung ganun, baka babalik kami sa dati. Magulong sitwasyon. Okay. So if you are to picture sa pamumuno ni Duterte, ganito kasi yun eh. Kung base sa kanyang sinabi, nung 80s, before dumating si Duterte, magulo. Okay? Crime dito, crime doon, sobrang gulo. Ngayon, nung dumating si Duterte, with his drug war and corruption war or
crime war, ganon, tumihimik yung Davao. Ngayon, yung mga durugista sa inside Davao, lumabas sila. Umalis sila ng Davao. So, yung crime na nangyayari sa Davao before Duterte, lumipat sila sa mga karatig. Yung iba pumuntang Cebu, yung iba pumuntang Iloilo, or maybe migrated to very far to Manila, parang ganon. So, tumahimik yung Davao, gumulo yung parang domino effect, lumabas sila sa Davao. So, ngayon, nung si Duterte naging presidente, syempre, yung kanyang template sa Davao, minag-define niya sa nationwide ng Pilipinas, no? So ngayon, ang options na lang ng mga durugista, magstay ako saan pa ako pupunta? Bansa ko to di ba? So, ang option ko, halimbawa, tukhang, kinatok ako, tinanong ako, magbago ako, ang option ko, magbago ako kung gusto ko pang mabuhay. Kasi otherwise, lalaban ako, mapapatay ako, parang ganun. So, yung iba na may kakayahan na lumabas ng bansa at may pera na ayaw magbago, tumakbo ng ibang bansa. Kagaya nung dating mayor ng Iloilo na si Mabilog. Tapos bumalik ngayon kasi pinabalik ni Marcos. So, ganun yung nangyayari. Ganun yung senaryo na nangyari dyan. Na kung sana, tuloy-tuloy, may continuity, sana yung mga nagbago nung panahon ni Duterte, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagbabago. Kasi yung pagbabago, hindi lang matatapos sa isang termino. Kumbaga, it has to be from this generation to the next generation yan. To generation. Para maging sistema na natin yan. Pero pag isang termino lang tapos walang continuity, okay lang sa presidente, sasabihin pa ng PNP chief na okay lang kasi pampahaba ng oras. Ako, okay lang naman pala. Balik na ako sa dati, namimiss ko yung droga. Parang ganun Tapos yung mga dating lumabas na ng bansa, babalik na sila kasi inaamo na sila nung current administration. So, yun ang reason kung bakit nagsibalikan yung crime, tumaas yung crime rates, nagsibalikan yung mga addict. Usad tayo. Okay. Give me your top 3 legislative agenda. Kung ikaw manalong senador, ano ang tatlo lang? Kasi syempre marami yan. Yeah. Tatlong priorities mo as a senator. Actually, yan ang tanong. Hindi talaga kailangan na batas ang gagawin ko. Ano ba? I have to implement yung mga batas Galing, tama din ito. na hindi ginagamit. Hindi, pro-executive yun Kung ikaw ay senador, you are a mambabatas. Di ba? Magaling mangbasag itong si El Chico, pero magaling din tong sumagot. Gumagawa ka ng batas. Yeah, but like, give you an example. Universal healthcare. Oversight. You're talking oversight. Go ahead. Oversight. Yeah. Okay. Bakit, Oversight. Universal healthcare, bakit mahal pa rin ang check-up, mahal pa rin ang ma-admit? Kasi, What's happening? Batas na yan. So, I will call DOH, I will call PhilHealth. Anong problema? Okay. Mag-hearing tayo. Okay. Kailangan pa ba ng additional batas on top of that? Like, batas na ipagbawal na lang ang ayuda para ang pera doon ilagay lahat? Hindi ibigay doon sa mga iba pang mga purposes? Pataasan pa ba natin ang syntax? Okay. Or kung hindi na kailangan ng new laws, let's Focus on the and make it implementation. happen this year. Okay. tama. Ang nangyayari kasi pa konti-konti, parang 20 years bago mangyayari siguro itong UHC. Tama. So kailangan ng tutukan ito. That's one. And then of course, Parang sa Maharlika Investment Fund. 'Di ba ginawa nilang batas? Saan? May oversight ba doon? Ano nangyayari? Ilan yung pondo? Ilan yung nag-invest? Wala. number two, also in my dengue advocacy, isasali ko din yan. If a law is needed, we're gonna do it as well. Yung sa aking advocacy din sa mga autism, kawawa ang mga Okay. May chance na manalo. Yes, Ganun yes. ba ang klase ng electorate na meron tayo? I think you've seen the list. Yes. Because they are doing the traditional approach, which is the billboard, television, and the tarpaulins. And then they go around. That's traditional. Siyempre, nauuna talaga silang mapapansin. But the third power now is the social media. Iba ang social media sumipa. Hindi kami napapansin sa simula. But karamihan ng mga effect ng social media na talagang sumipa, Pierre RD, even Robin Padilla, sumipa yan on the last
last week eh. Totoo Even yan. si Willie Dr. Ong, Willie. sumipa yan siya. Hindi lang siya nanalo but there was 7 million votes on the first dun sa senatorial niya. Ibig sabihin, iba ang effect ng social media, and I'm running just to prove that. At ikaw kamo, hindi ka iikot, di ba? Yeah. Purely social media Ang gagawin mo. umiikot yung videos ko ang umiikot. sa social media, Yeah. through the internet. Yeah. But you physically, you press hands with the voters, you're not going to do that. Yes, because magasto. Kasi kung gagasto ako, malaking chance na baka babawiin ko lang din. Oh. So Tama. better na walang gasto. If I will win without spending, then Okay. yung ibang social media na mababait, na matitino, baka tatakbo din sila in the future, mawawalan ang mga trapo. Tama. Kaya nga dapat palitan na natin eh. Alam mo na sa atin din eh, nasa kamay din natin ang pagpapalit ng sistema. Kasi mahirap nga naman kung hindi natin umpisan within ourselves. Totoo yan. I-replicate yan ng mga ibang, halimbawa, social media vloggers. Huwag natin maliitin yung mga social media vloggers kasi kagaya nito si Doc Mata, no? Vlogger siya, doktor siya, pero meron siyang vision, meron siyang mission, kumbaga. Then, why not? Nakakasawa na itong mga senador na pabalik-balik, pinabili ng suka si Manny, ngayon bibili na naman ng suka, mga ganyan na. Ayan sila, ewan ko, pabalik-balik na lang yung Manny. Ito na lang mga bago, no? Palitan natin yung henerasyon. Pag nanalo ito, mapuprove niya talaga na, we don't need na maghimod puwet tayo dito kay Bongbong Marcos dahil may pera dito. Wala tayong perang panggastos pang kampanya, kaya dito na lang tayo kay Bangag. Ayan. At least dito kay Bangag, magagamit niya yung pera ng taong bayan at meron tayong pang kampanya. Ganun. I have a few seconds left before we get the questions from the table. Wais ba na i-legislate yung wage hike? Sa palagay mo, bigyan ng dagdag na sweldo ang mga manggagawa. 150 man yan, 200 pesos man yan. Ito, o hindi maganda rin dapat sagot nyo rito. depende sa region. Regional wage boards dapat yan. Well, that's a very difficult question dahil kailangan din natin yung kausapin yung mga business owners, no? But sabihin natin sa mga presyo, medyo mahal din ang mga bilihin kahit sa mga probinsya eh. So hindi ibig sabihin na maliit lang ang sweldo pag probinsya, dapat kung Manila mas malaki. Which is happening now. Yeah. So sa Davao ba, hindi naman ganun kamura ang presyo? Mahal din. No, tumataas din. Oh. So kailangan talagang with with the meetings pa din with the business owners kasi hindi mo naman pwedeng basta-basta itapon lang na pilitin sila eh. But bottom line, we have to do a lot of projects na mag-improve ang ating community. Dahil kung buhay naman lahat, why not? One last from me. Saka producer. How do you assess the performance of the Marcos administration so far? What are they doing wrong? Or what are they doing right? Well, in comparison, ang nararamdaman ko kay PRRD before is naramdaman ng tao na sila ang priority. Totoo. Now, I could say, in my personal, parang mas ramdam na mas importante yung mga politicians. Yun ang Totoo atin. yan. And you're entitled to your own opinion. Yeah, opinion po yan. Okay, And sige. then we didn't expect that Martin would be, like a president. I mean the speaker. You're the speaker. Okay, sige. Kasi Ngayon naman, hindi natin alam yung ganun palang kalabasan. ngayon naman po may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at mga paninindigan sa mga ito. Meron tayong 10 question, 7 minuto na lang. Go ahead. Ayan. I'll read it for you. Yeah, thank you. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? No? Bakit? Dahil hindi po tayo ready dyan. Why not? Tayo na lang at Vatican ang walang divorce. Lahat may divorce na lahat ng bansa. Diba, alam mo yung the way na mag-rebut rebut question or follow-up question. Bakit hindi So, kung hindi ka matalino, hindi mo masasagot yung approach nitong si Alchico Kaya nga, because we are Catholic, basically. So, hindi natin basta-basta respetuhin natin yon. And ayaw kung mapunta tayo na marriage will just be ordinary. Pag nag-asawa ka, pag-isipan mo ng maayos yan. Huwag yung pasok ka lang tapos i-divorce mo. Paano pag binubugbog? Meron naman tayong ways na pan dyan. No? Meron tayong mga legal mahal annulment nga lang. naman dyan. So, nasosolve naman natin yan Another one, please. Okay. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP or ang ayuda para sa Pork Kapusan barrel! Kita Program Fund? Ano? Pork barrel pa rin, iba lang pangalan. Paano mo nasabi? Because
binibigay din sa kanila eh. And at the end, paano, wala namang malinaw na reporting, paano nila dinistribute sa mga tao. Walang And ang ayaw ko doon is, audit. mabubus lang yung kanilang mga pangalan where they give it. Lalaki ng mga tarpaulin, mga Congressman or Senador, salamat. Bakit ka doon magpapasalamat? Magpasalamat ka sa amin kasi tax namin yan. Yeah, taxpayers' money yun. So dapat, huwag natin i-allow yun na yung kanilang pangalan ay na-highlight dahil sa pera ng taong bayan na tax natin yun. Dapat ang highlight ang tao. Daan natin sa DSWD. So, pabor ka na pag nanalo kang senador, wala ka na din dapat wala ka na dapat pork barrel din. Wala Kasi na. mga senador, may mga pork barrel yan. Hindi lang pork barrel ang tawag. Yes. Pet projects lang. Yes. So, dapat tanggalin din yun. Tanggalin na yun. Kaya nga, dapat ang mananalo simpleng tao lang. Okay, Doc. galing. Nakita nyo? Matalino to eh. Hindi nyo. Tanggalin na yun. Teka mo. Yung transition from yung gusto niya na last na sagot niya, bumunot siya Kaya nga, ng card. dapat ang mananalo simpleng Diba? Bumunot na siya ng card without waiting El Chico to tell Tao him. lang. Okay, Doc. Okay. Sabi dito, sang-ayon ka ba sa House Bill 11376 which proposes a 200, nasagot mo na part Kaya nito, na. ano po, kaya ba ng mga negosyante? So you've talked to some Yeah. businessmen, kakayanin kaya yung 200 o paano bang middle ground dyan? we have to talk pa rin. I cannot answer for them as well. Okay. So kailan pag-usapan? Kailangan mabuhay talaga ang lahat. Oo. Mabuhay ang negosyante, mabuhay ang empleyado. dapat may middle ground. No, pero kailangan mag-improve nga ang buong we have to use the ayudas. Yeah. If we use that to proper projects and even bridges, Ayuda. etc. Mag-improve ating country. Oo. Lalakas ang negosyo. Yeah. Madali na lang lahat ang pagpataas ng sweldo. Pero kung yung mga ayuda bibigay lang bigla ng ganyan, walang projects, Kaya nga. hindi healthy yun para sa bayan. One more, Doc. Kita mo? Talino to eh. Alam, natatime niya yung hanggang saan yung sasabihin niya eh. Kasi alam, bumunot Pag eh. bibigay lang bigla ng ganyan, Yeah. walang projects, Sabay bunot. hindi healthy yun para sa bayan. One more, Doc. Yeah. Diba? Galing. Matalino to. Pwede to. Ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Ito partly, this is an executive function. Pero, as a legislator, may say din ng mga senador, kung manalo ka, ano nga bang pwede? Patas ng patas ang kuryente, ang internet, ang isda, ang baboy, ang bigas. Well, kailangan natin may magandang image ang ating bansa para may mga mag-invest sa atin. Kung may mag-invest sa atin, image mo na. Hindi yung, ano yun? Kagaya nung, di ba, 22 trips in 22 months. Biyahe siya ng biyahe. Nagtataka kayo ngayon, hindi na siya bibiyahe ngayon. Baka tapos na yung transactions niya. Pero noon, laging reason ito attract investors. Paano mo sasabihin na mag-invest sa bansa mo kung magulo pa yung bansa mo, di ba? Ang gawin mo is to build a good image sa bansa mo. Sila na mismo lalapit sa'yo. Yun yung point niya dito. So, maraming punta yung mga dayuhan, no? Mga tourism para asenso. Kung asenso tayo, siyempre may pera tayo, madali na lang bumili. Pero ang problema, like yung GAA, may blanco. That is not good for investors. Na ano pa lang gagawin nyo dyan sa pera ng budget ng 2025? Bakit may mga blanks yan? Ayaw namin mag-invest dyan. Hindi, kulang yung inyong transparency. Even hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagsasalita, may blanco ba or wala. So we have to fix our image Okay. and then improve our Bumunot economy. ulit siya. Ito importante din. Ito may papel ang mga mambabata. Sa issue po ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot, yung pihit ng administrasyon sa US mula sa China? Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, BFF natin China. Yeah. Ngayon, BFF natin Amerika. Well, I'm not thinking of China or America. Ang point lang is parang kapitbahay mo yan eh. Yung lupa mo. Yung lupa mo hindi pwede lupa ng kapitbahay mo. Pero dahil kapitbahay mo yan, huwag mo awayin. Tama. Ganyan dapat ang mindset. Kaya nga ganyan yung approach ni PRRD eh. Yung nga na yan, kahit anong sabihin nila yan, kung ano man ang mangyari sa atin at with our neighbor, ang layo nila. Kung girahin man tayo ng China, hindi naman apektado yung Amerika kasi ang layo-layo na there, 1,000 miles away. Tayo, kapitbahay natin yan. Kaya tama, dapat kausapin natin. Or kung hindi man, kung i-impose man natin, at least kahit paano, meron tayong harmonious agreement or relationship. Hindi yung bumisita ka lang doon one time tapos biglang liko ka na sa Amerika. Tapos lagi ka na sa Amerika, parang ganun. Hindi tama yun. Yung kapitbahay mo to. Kasi maging magulo yung bahay mo kung ang kapitbahay mo is Kaaway galit mo. din sa'yo. So you have to
talagang you stand firm, lupa namin yan. Pero you show threat or you show masyado kang matapang, Oh. the good thing is puntahan mo, kausapin mo, mag-usap Tama. kayo. And that's what PRRD did. And kailangan sana ginawa yan ngayon. Eh paano pag binubuli, nakita mo, lahat binubuli yung eroplano natin, pati yung barko natin, binubuli, liit eh. Kasi if pinuntahan yung ng president natin, Tama. ang China, less ang chance po yan. Kasi Tama. magkaibigan ng both presidents. Hindi naman ibig sabihin nagpumunta ka doon, you bow down. No. Kaya nga eh. Leaders do that. Nag-uusap sila Okay. para naman to protect US nga, Biden nga, saka si Xi Jinping, nag-usap yan sila. Ay, naku. small people. I think we can do 2 more. Okay. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ito ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court? Yung posibilidad na ito, parang lumilinaw each day. Parang nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng posibilidad. I don't agree. Kasi Because? but dahil meron ng tayong korte dito, it's an insult to the lawyers and the Supreme Court kung masyadong Tama. aasa tayo sa ibang bansa. Okay. Sabi na yan ni Jose Rizal na let's focus on our own and correct ourselves. Okay. Just one. Ano ang pananaw mo sa breakup ng unit team? O matagal na nag-breakup, ang dami na Utang na nangyari. loob. Yun na nga sabi ng nabudol daw eh. Budol. Nabudol ba kayo? Yeah. So aminado ka, nabudol kayo. Nabudol, bumoto kami eh. kaya And, pero marami yung Nabudol. I mean, the respect given to Sara, which is the Vice President, wala nang respeto. Kaya nga. So, dapat kasi ang Vice President, respetuhin mo yung office na yun. Grabe nga yung ginawa ng police officer, yung andun pa yung presidente doon sa likod ng van, no? Ibababa, iipitin ba naman si Vice President? Grabe na yung admin ngayon. Ngayon, hindi na. It's really take her away para hindi siya makatakbo sa next election. So, it's really a power 125 billion versus 4 billion, play and yun ang ayaw namin. Blankong bycam, pero impeachment pa rin ang pinapa-surface nila. Sa Indonesia, may issues sa budget cut, pero presidente ang kanilang ina-account, hindi vice president. Okay. We'll give you a chance to give your final. So anyway, eto, baka magulat kayo dito sa susunod kong i-feature. Ito po ay taga Pangasinan, hindi to taga Davao, hindi rin to DDS. Pero for a person like him, for a person like this one, na nakita ko na meron siyang appreciation doon sa pamumuno ng isang Duterte administration, is it just signifies na marami talagang tao from all walks of life, no, na na-appreciate nila yung mga ginawa ni Duterte. In fact, may mga kausap nga ako ngayon from the pink, no, from the Dilawan, na sinasabi nila mas okay pa si Duterte. Grabe ngayon kasi as in talagang sinasabi nila yan. So sabi ko nga, eto, hindi ko naman siya ma-identify na from or Dilawan siya but isa kasi siyang presidente ng transport group. Yan. Presidente ng transport group, at syempre anytime na merong hindi magandang pakikitungo ng gobyerno, nagrarally po sila. So ito, panoorin natin si Mar Valbuena. Bella Chairman Mar Valbuena, maraming salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon, Mar. Kami po ang nagpapasalamat at nabigyan kami ng pagkakataon na ako bago niya ituloy ang kanyang sasabihin, nakita naman natin ang slate natin ay hindi pa naman puno. So, kung nandyan si Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, Senator Bato, Kong Marcoleta, Senator Bongo, Pastor Kibuloy, Atty. Jamie Bondok, ayan, added, ito na lang sino to? Si Atty. JV Hinlo, tapos si Atty. Raul Lambino, and then ito, si Doc Mata, just featured. Ako, gusto ko ng new face, no? At isa sa nakita kong pwede itong taong ito. may hayag ang aming mga plataforma na sana mapakinggan ng ating
taumbayan. Umpisahan na natin. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Your 20 minutes starts now. Bakit iboboto ng taong bayan yung Margar Vida na ang issue na naririnig sa radyo at telebisyon palagi ay puro jeepney, puro transportasyon? Transportasyon. Pinaglaban natin, Sir Alvin, ang kapakanan ng tsuper at operator, ng mga drivers at operators, lalong-lalo na yung mga mananakay. Hanggang sa Senado, ipagtatanggol natin ang buong bayan. Ano ho ba ang what is wrong? Ano ang masamang o mali na diskarte ng gobyerno sa sektor ng transportasyon na kailangan natin baguhin at kakailangan natin yung Margar Vida sa Senado? Marbal Buena. Marval Buena. Sa Saan mo Senado. nakuha ang garbida na yan? Sir Alvin, gusto natin na makapag-modernize tayo, pero dapat walang halong itong korupsyon at talagang kailangan pagbabago talaga na para sa taong bayan, hindi para sa iilan lamang. Ayun. Kasi Yan kasi ang problema sa transportation. Actually, sa totoo lang, buti nga nakita ko na ang kulay nitong si... At buti nag-withdraw itong si Chavit Singson. Sabi ko na sa inyo Ako, nung unang nakita kong tumakbo, ayaw ko dun Ayaw ko lang sabihin sa inyo, pero ayaw ko dun Nakita nyo? Kasama niya yung alyansa ng mga bangag. Saka, ano sabi niya? 2.3 million daw yung Egyptney or yung sasakyan na i-order sa saan? Sa China ba yon? Tapos sagot na raw niya yung 1 million something. Tapos yung bibili na lang daw yung sa kanila yung 1 million. Medyo questionable yon sa akin. Kasi instead na bakit yun yung sasabihin ni Mar Balbuena dito bakit hindi tayo mag-develop ng sarili natin sa Pilipinas? Bakit pa tayo aangkat? Alam mo yun, yung like for example, Japan, meron silang Toyota. Yung China, ang dami nang nagsilabasang China-made na cars ngayon. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun? Kasi pag ganyan, mag-order ka ng sasakyan sa sa ibang bansa like sa China, ewan ko kung saan orderin ni Chavit yun, malay ko ba kung may papasok na corruption na naman doon, kikita siya doon, alangan naman imposible na magpapalugi siya. Niwala ako doon. Nangyayari ngayon, ini-insist ng gobyerno, mali ka. Kinasuhan ka nga Kinasuhan Hindi ba ko. rally ka ng rally, pero kinasuhan ka. Patong-patong na kaso, Sir Alvin, at umabot ito ng 22 counts na kaso. 22 na yung kaso 22 mo. na yung kaso ko, pero salamat sa Panginoon dahil 6 na lang ang natitira. Na-dismiss na yung iba. Buti wala pa nag-i-issue ng warrant. Na-issuehan ako dati, pero bago pa nailabas yung warrant, nakapagpiyansa na po Grabe yung panggigipit din pala dito, no? tayo. Pero yung kaso na to, alam natin na panggigipit lang sa amin, para matakot yung aming mga kasamahan, wag na kaming lumaban, wag na naming ipakita yung bulok at maling sistema ng pagpapatupad ng modernization program. Kung dito pa lamang sa public transportation, may kalokohan na. Ibig sabihin, sa lahat ng programa na ipinatutupad ng gobyerno ngayon, sandamakmak na kalokohan at korupsyon lamang ang nakikita natin. Sinabi mo pa, nakita mo nga sa BICAM nakita mo sa PhilHealth, anong ginagawa nila doon, may paparty pa silang 139 million sa isang araw lang. Ay, naku, ang dami. That's why nandito kami ngayon, Sir Alvin. Bago tayo pumunta sa iba pang issue, sige na, karamihan sa mga Pilipino sumasakay sa jeep. At karamihan nakikita na, aminin naman natin, medyo bulok yung mga jeepney. Ano ba yung plano mo doon? Ano bang maganda? Yung traditional jeepney, medyo pangit na rin Nakikita natin, Sir Alvin, no? Baka hindi namin miyembro ito, pero welcome kayo sa Manibela. Yung miyembro nyo maganda yung jeep? At itatama natin yung kung saan kayo nakasama ngayon ng mga grupo, itatama natin ito. Sa amin, gusto natin ipa-rehabilitate itong ating mga sasakyan. Baguhin natin yung mga bulok, dilapidated. Sang-ayon kami dyan. Sang-ayon kami sa modernization program na pinatutupad ng gobyerno. Nga lamang dapat walang mapag-iiwanan at dapat walang halong korupsyon. Pero dapat yung itsura ng jeep ay yung traditional na jeep. Kasi may modern. Dapat ganun
modern jeep ngayon, parang minibus eh. Jeep. Pero ang Hindi itsura na naman, yung jeep na wala na yung traditional, wala na yung culture natin, culture representation na, uy, Pilipinas, jeep tayo, jeepney yan eh. noon, parang bus. Opo, Sir Alvin, parang buhay ka pa, parang nakasakay ka na sa kabaong, 'Di ba? Yun yung nakikita natin ngayon. Maraming paraan na tayo ay makapag-modernize, lalo na yung consolidation na nagpapahirap lamang sa amin. Pangalawa, yung muka at kultura natin, pinaglalaban natin yung kultura natin, yung muka ng traditional jeepney na meron tayo, na dadalhin natin hanggang sa Senado. Bakit ayaw nyo ito? Bilib ako dito kasi tumakbo siyang senador, hindi siya kumapit sa kahit sino. Hindi siya kumapit sa Dilawan, hindi siya kumapit kay Bangag. Hindi rin kumapit kay Duterte. Oo, pero maganda siya kasi na-appreciate niya ngayong Duterte. Nagkaroon ng CARS program. Kaya nga yung vlog natin sino ba tong kandidatong ito? Bakit ala Duterte ito? I mean, parang pro Duterte ito, di ba? Kasi hindi naman siya Duterte. Bakit hindi manggagawang Pilipino ng mga traditional jeepney ang pinautang natin? Bakit ibang lahi pa? Habang pinapahirapan nyo yung mamamayang Pilipino, ibang lahi, ibang bansa ang pinapayaman ninyo. Kasi imported. Dito sa programang ito dahil imported siya. Oo, imported Opo, galing. sir. Imported eh. Yun yung point doon. Di ba ganun ang pinapangako ni Chavit? Mag-i-import siya ng jeepney. Kung 2.5 million, sa kanya na raw yung 1.5, sa'yo na raw yung 1 million. Yan malay ko kung talagang 2.5 yun, di ba? Galing China. Galing ng China, galing ng Germany, India. India. Oh. Bakit hindi dito? Bakit hindi gawang Pilipino? Mga Exactly! Pilipino. Yun ang gusto ko. Manufactured in the Philippines. Jeepney Corporation. Tayo ang sumasakay, kapwa natin Pilipino, na kung saan, kung walang mga jeepney, walang mga profesor ngayon, walang Tama. mga professional na doktor, abogado, mga pulis, na kung saan Tradition natin culture mode of transportation natin. sila yung nakakatulong sa ating bayan, sa ating ekonomiya ngayon. Lahat naging successful dahil sa pagsakay ng jeepney. Pero yung Marval Buena, meron na bang ibang isyung tinututukan bukod sa transportasyon, I suppose, ano? Kasi pag nakita nga ikaw yung mukha mo, transport. Opo. Meron din, ano pa ibang isyung tinututukan ng grupo ninyo? Gusto natin tutukan itong inflation. Dapat magkaroon tayo ng multifaceted approach na dapat yung monetary policies natin, yung fiscal policies natin, yung agricultural na yung supply chain natin. Dapat kasama ito dun sa pinag-uusapan ngayon. Wala tayong marinig kundi puro politika ngayon, Sir Alvin. Kaya nalugmok ang bayan natin. Maraming paraan na pwede tayong maibsan itong inflation, katulad ng pag-reduce o ng mga taxes, lalo na sa fuel. Sa susunod na linggo, tataas na. Ngayon, speaking of magtaas, ngayon, kasi January 17 yung date nito pero ngayon, nagtaas na naman ngayon Na naman, kakataas lang. Ano yun? Ang tinaas from 0.40, 0.70. Grabe. Big time. Halos 3 piso sa susunod na linggo, Sa diesel. Sir Alvin. Pero kung sa tax muna, kung tatanggalin natin yung tax, alam naman natin na ang lifeblood ng gobyerno ay buwis. Pag tinanggal mo yung buwis, ay baka makukunti na yung pondo natin sa ibang programa. Gaya ng sabi ko kanina, Sir Alvin, at least i-reduce man lang yung tax. 'Di ba? I-reduce man lang yung tax, yung pag-angkat natin, dapat yung interest rate ng pautang, yung pag-import natin, kung ibababa ng Bangko Sentral yung kanyang interest rate, maka-curb natin yung inflation kasi yung supply ng pera ng Pilipinas maganda. Hindi katulad Iikot din sa Pilipinas. Iikot din yun ngayon, walang umiikot kasi panay labas, panay bulsa. Ayan, ubos na. 60% na yung budget ng 2025. Ubos na. infrastructure program, wala tayong halos nakikita, at dapat magkaroon nito. Wala daw infrastructure program. Hindi to DDS, hindi to Duterte.
para Pero nakikita niya yung totoong nangyayari. sa ganon, pati yung farming, yung techniques sa farming ay dapat ma-modernize. Ito dapat yung i-modernize para magkaroon tayo ng sapat na pagkain at yung inflation bumaba. Kasi nga, pag mataas ang presyo ng pagkain, hindi natin tinutulungan ang agrikultura, yung mga imports, ang tataas ng taripa, talagang kakainin tayo nitong inflation na to. Sana ito yung matutukan natin kaya tayo tumatakbo ngayon kasi Alam niyo kung bakit ko medyo napupusuan ito? Parang, alam mo yun, kung nanggaling ka doon sa lugar na yun, pag nandun ka na sa isang posisyon, alam mo na how to deal with it kasi, baga may puso ka eh. Parang si, yung Ala Duterte, di ba? Galing siya sa isang lugar na ganito, nakikita niya. So, alam na niya kung paano yung parang yung mag-resolve sa isang problema sa bayan kasi doon siya galing eh. Hindi kagaya nung presidente ngayon na hindi man lang nakatuntong sa laylayan. So paano niya malalaman kung ano ba talaga ang nararamdaman, ano yung problema ng pinaka nasa laylayan kung hindi naman siya galing doon? Kung born with a silver platter or gold spoon, parang ganun, wala. wala nang nakatutok dito, Sir Alvin eh. So anong gagawin mo bilang senador? Kung manalo ka man, kaugnay sa inflation, ano bang legislation ang nasa isip mo na para mapababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo? Dapat, Sir Alvin, talaga na mapababa natin ito sa pamamagitan ng pag-create ng maraming trabaho na hindi na tayo masyado nag-i-imports. Katulad niyan, yung sa langis, yung pagtulong natin sa agrikultura, dapat ito ang masolusyonan natin. Di ba nga yan yung pangako ni Marcos? Maging self-sufficient daw tayo. Lalo na sa rice, ganun. Tayo daw yung mag-export. Pero ang labas, tayo na ngayon yung #1 exporter. At yung pagpapautang doon sa mga SMEs, dapat matutukan din natin ito at nang sa ganon, yung galaw ng pera natin dito sa Pilipinas ay maganda. Kita mo naman yung komposisyon ng Senado ngayon. Tatanungin na kita. What do you think of the composition of the Senate? Ano ba ang kailangan baguhin na dapat isingit dyan yung Mar Valbuena sa Senado? Huwag tayong maging sip-sip doon sa mga nakaupo Agoy! ngayon na nasa pwesto. Kasi kung ang gagawin natin, Sir Alvin, magpapadikta Sip-sip. tayo sa mga nakaupo doon sa taas, wala talagang mangyayari. May kakilala nga ako, Sir Alvin. Wala talaga. Huwag ko nang banggitin yung pangalan. Dati, bilib na bilib kami. Banggitin mo na. Pero ngayon, tahimik na rin. Hindi na namin siya naririnig. Dahil Baka may usapan na. Ay! Hatching! I-hatching mo na. Sino ba yan? Dapat tayo na mga tumatakbo. Tahimik na. Baka si Alan Peter Cayetano tahimik na. Sino pa ba yung tahimik ngayon? Sa labanan ng baka si Tolfo. Diba tahimik sa Baykam? Hatching! Ng taong bayan na hindi nabibili yung prinsipyo na kanilang iluluklok katulad namin na galing sa Manibela. So itataya natin yung buong kita mo dyan kasi maraming nagbabago kapag nakatikim ng puder, kapag nakaupo na sa Senado, nag-iiba yung wisyo eh. Dahil nga sa may laro dun sa loob na hindi alam may ng tendency. Oo. ordinaryong mamamayan. So gaano kasiguro ang mga botante na hindi magbabago yung Mar Valbuena kapag siya inahalal? Laro ng demonyo ito, Sir Alvin, na pera lang ang lagi nakikita. Ang Manibela, zero funds. Simula nung tinatag namin ito, na dapat yung mga chapters lang namin ang humahawak nito. Kaya walang bangayan dito sa... Actually, makikita mo ang isang organization kung may bahin ng corruption, buwag yan eh. Nagkakaroon ng division or nabubuwag or magulo. Pero looking at this Manibela na grupo nitong si Valbuena, so far wala naman siyang issue eh. Grupo namin, dumadami kami kasi walang pinag-aagawang pera, walang pinag-aawayang pera na dapat yung mga nakapwesto ngayon hindi sa pera nakatingin kundi sa welfare ng mga
kababayan natin o ng taong bayan. Talking of pera, paano mo i-finance yung nationwide na campaign ng isang senatorial candidate Yun na nga eh. kung walang pera? Bawat galaw pera. Totoo po yan. Pamasahe, pera. Pero in fairness, nakikita ko mas fini-feature pa to sa ABS-CBN tong si Valbuena kasi sa mga iba. So, ako hindi malayong isipin na kilala na to na isa sa mga senatorial Totoo po yan. Spots pera, oo. Totoo yan, Sir Alvin, ano? Nasa ano nga to nasa Rappler nga to o tingnan nyo. Rappler, Mar Valbuena, candidate for senator, ayan. Diba? Ayan siya. Taga Pangasinan to. Sige. Buwan itong pagsali namin dito sa senatorial na ano na to. Nakakalungkot lang na kailangan talaga ng malaking pera, pero wala man kaming pera na makinarya. Sinisigurado namin na kapag ang taong bayan ang gumalaw, pwedeng ipanalo ang isang Mar Valbuena. Na lahat, kung tinitignan nila yung Mar Valbuena ganyan lang kaliit, tignan mo yung mapa ng Pilipinas, may manibela, may manibela, may manibela. Baka ito yung makinarya namin na pwedeng magpagalaw, na manalo tayo na hindi pera ang pinagagalaw, kundi yung lakas ng taong bayan. Okay. May 9 minutes tayong naiiwan. A little over 9 minutes. Yun naman po, nasa ating... Pili na. Ito na. Ito na tayo. Muna Pabor ka ba na gawing legal ang divorce o diborsyo sa Pilipinas? Alam mo, pwede na gawin natin yung tuloy ang laban. Ano? Okay. Next So, question. yun ang ano ko. Pero hindi dahil ayaw natin. Ano. Alibo pa siya. Dahil Andyan na yung legislatura, pero ganun pa man, andyan naman na yung annulment, na tinatawag natin. So ayaw mong parang sensitive laban sa'yo? Hindi. Manalo matalo, Sir Alvin, tuloy ang laban. Ano. Okay. Next So, question. yun ang ano ko. Pero hindi dahil ayaw natin. Kasi ang pundasyon ng isang bansa ay yung isang pamilya. So, gusto natin na intact yung talaga pwede. I was about to ask, paano kung binubugbog yung babae? Or binubugbog yung lalaki for that matter? Kasi equal na, hindi ba? O paano yun kung hindi mo na matik? May annulment. Okay. So, yung sinasabi niya sa divorce, pwede ka kasing magpakasal. So, yun yung difference nung dalawa, Sir Alvin. Next question. Next card, please. Ayan. Okay. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Ito na tayo. Kaya sabi ko, hindi man to DDS pero VP Sara Duterte? nakikita niya. Maraming sangasangang tanong. Just for transparency, yan po yung tanong. Hindi ba? Hindi ko invento yung tanong. Yan ang tanong na napili mo. Anong stand mo dun? Dapat tayo, military lang. Para sa aking pananaw, military lang dapat talaga ang meron nito. Or police, I suppose. Or police. I can agree. I would agree. Basta mga uniform personnel ng ating bansa. Kung yung pinaggagamitan nito na confidential funds na hinihingi ni BP Sara, magagamit doon sa military, bakit hindi? Pero kung sa ibang bagay na po ito magagamit, syempre, medyo lihis na doon sa programa. So may follow-up ako. Paano ang presidente? The president Yun has na nga the biggest confidential fund 4 in the billion. whole budget. Ibig mo bang sabihin, dahil ang presidente naman may iba pa siyang pundo, hindi dapat bigay niya na sa military o police? Kaya nga. Dapat po talaga parehong mawala na lang sa kanila para wala silang pinag-aawayan, para yung unit team tahimik na po kayo. Yun. So dapat pareho silang wala. Wala na kayong pareho Confidential kasi fund. dyan naman nagsimula yung away. Pera. Sige, Okay. pera pa rin, Sir Alvin. Ang di ba? punot dulo, pera. Pamigay nyo sa mamamayang Pilipino yan, wala tayong problema. Pati senador, congressman, hindi rin Lahat dapat sila. magkaroon ng confidential fund. Ngayon ko lang nalaman na meron pala sila Hindi, dyan, ibig Sir sabihin, Alvin. wag din sila, hindi sila dapat magkaroon din. Kasi Hindi. baka magkaroon din sila bigla, alam mo na. Ngayon nga, Sir Alvin, tinatago nila ito sa pangalang, sabihin ko ng akap. Akapin nyo yung mamamayang Pilipino, wag yung pera ng taong bayan. Yan ang gawin ninyo. Mas masahol pa nga yung akap na yan. Ayuda na yan sa confidential funds Walang wala Next. man lang pirmahan. Marami pa yan, marami pang card. Meron pa tayong natitirang mayigit 7 minuto. Another Masiselya elektrika na ako nito, Sir Alvin. Hindi ko mapigilan. Parang ganado kang sumagot Ito malaking issue din sa issue ng West Philippine Sea. Tama ba ang ginagawang pivot ng Dito DDS administrasyon sa US mula sa China? As a backgrounder, nasanay tayo noong panahon ni Pangulong Duterte, friendly tayo sa China. Best friend natin yung China. Opo. Ngayon, Amerika tayo. Opo. Tanong,
No, yung kanina kay Doc Mata, taga Davao yun eh. So may tendency na, taga Davao yun. Ito, taga Pangasinan. Bilang senador, kung manalo ka man, tama ba ang pivot? Alam mo na, Sir Alvin, no? Kailangan nating magkaroon ulit ng multifaceted approach dito. Kailangan magkaroon tayo ng diplomatic engagement dito sa usapin ng West Philippine Sea. Yung international law na sinusunod natin sa UNCLOS, ipatupad yung ipinanalo natin sa arbitral tribunal. At magkaroon ng cooperation dito sa mga ng regional cooperation sa mga kalapit bansa natin para mapatatag natin yung pakikipaglaban natin dun sa Hindi yung malalayo ang maritime exercise mo. West Philippine Sea. At saka, Di ba nga yung kinakasan ni PRRD nun yung joint exploration? magkaroon tayo ng national strategy, defense strategy, hindi yung puro bibig lang ang pinapagana natin dun sa West Philippine Sea. Matapang Bibig si Tariela. Oo, pero nung naputulan ng daliri, ini-spray. tayo dahil andyan si Uncle Sam, ang Amerika. Yo! Hindi ba tayo pwedeng maging matapang na sa bansa natin nagmumula yung policy? Parang sa Vietnam. Sarili silang submarine. Indonesia, Malaysia. Kaya nilang lumaban kasi they have built and pinondohan nila yung sarili nilang militarization advancement yung ginawa nila. Tayo, panay bulsa, binawasan pa yung supposedly na budget for AFP. Para maipaglaban natin yung West Philippine Sea. Yaman nila na matapang ka magsalita. Anong gagawin natin dun sa monster ship? Nakita ko yung dambuhalang. Ang pinakamalaking barko natin, pag tinabi mo sa monster ship, doon sa kaliit. Ano, pag tinanong ka, Mar, Valbena, ano bang pwedeng gawin sa barko ng China na ito? Tapatan din natin na kasing laki ng barko na yan. Kaya kasi maliliit yung barko na nandiyan sa West Philippine Sea na pinagbabantay natin para tayong Binulsay. David and Goliath. Oh. Alam nyo nang malalaki yung kalaban natin, yung budget dun sa Armed AFP. Forces, binawasan nyo Kaya pa. nga. Hindi ba pwedeng yung bulsa, laman ng bulsa ninyo, ang bawasan ninyo para ma-modernize natin yung ating Armed Forces at may maipantapat din tayo sa kanila na Tama. hindi tayo binubuli, Sir Arvin. Kaya Yun ang point niya. siguro baka buwan ang abutin bago tayo makabili ng malaki-laki. Nandiyan na yung China sa bakuran natin. Itaboy na lang muna nila, Sir Alvin. Pero may mga Hanggang salita lang kasi. diplomatic, katulad nga ng sinasabi ko kanina, na magkaroon tayo ng mga diplomatic engagement sa China. Huwag nating tigilan ito. Yan, diplomatic engagement. Tama naman yun eh. Yun yung ginawa ni PRRD. Anong ginawa ni Marcos? Diplomatic engagement sa mga puti, sa kano. Pero siyempre, hindi naman lahat ng pagkakataon, puro tapang lang ang ginagamit natin. Tama. O next, meron pa tayong 5 minutes left. Siyempre, yung last 2 minutes, Yan, okay. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court? Ito, posibilidad Ito, magkaiba yung sagot nila pero may point siya. din ito na mangyayari ito this year na biglang magkaroon ng Kay Doc Mata, hindi siya sang-ayon na humarap. waran. O anong stand mo doon sa pagharap ni Duterte sa ICC? Lahat tayo, alam ko, may bayag ang ating dating presidente. Yun ang nagustuhan ko. May bayag. Pero yung sinabi niya, humarap. Tingin ko, haharapin niya to. Tingin ko haharapin niya to. So, dapat niyang harapin. Pero, yun nga, yung predicate niya doon is may bayag si PRRD. Dapat niya nang harapin para makita niya na doon masasabi niya na tama yung ginawa kong polisiya pagdating dun sa war on drugs. So, nandyan na rin lang tayo. Di susundutin ko na. So, pabor ka sa ginawa ng dating Pangulo na style. Style ito. Kasi style yan. Kanya-kanyang style yan. May war on drugs nung panahon niya na siyempre walang pumapalag sa kanya. Pero nung natapos na siya ngayon, ang dami na pala. Naglabasan na. O anong stance mo doon? Okay ba yun? Kung ako kay dating presidente, dapat yung mga nakaupong drug lords ang pinapatay mo. Nung panahon Hindi na yung yun. maliliit. Nung Kasi panahon na yun. naiwan yung mga drug lords ngayon na Hindi, ganito. Tama naman, yung predicate mo doon is sang-ayon siya doon sa approach ni PRRD. Unlike yung ngayon na wala lang, bahala kayo dyan, basta kami dito, ganun. Sang-ayon siya. Kaya lang, ang kanyang panukala, dapat yung mga drug lord. Ang problema kasi, ang problema kasi,
lumabas sila ng bansa. Ganon yun. Lumabas sila ng bansa, tumakbo sila dahil natakot sila. May kakayahan nga. Drug lord nga eh. Diba? Pero may mga nakulong. May mga sumagot naman yan. Kaya lang syempre, kung sa dami ng drug lords, syempre, times 10, times 20, times 100 mo yan, yung na-produce nilang mga durugista, mga addict, di ba? Ganun yun. So, mas marami talaga yung mga addict na nanlaban, mga ganun. Naglalabi doon sa mga kakampi nila ngayon, kaya ka binabanatan PRRD. So, in hindsight, pag binalikan mo, siguro may konting ititweak ka kung ikaw ang presidente nun. Opo. Dapat walang matirang drug lords. Oo, Yun ang unahin mo. Siguro yung drug lords, mga 1,000 lang yan. Kung ang namatay noon, 30,000, di maliit lang sana. Kung ikukumpara mo doon sa ratio ng mga users na napatay. Hindi ko sinasabing pinatay, napatay kasi wala na. Yun yung nagustuhan ko dyan. Napatay is different from pinatay. Siyempre, napatay sa enkwentro, napatay dahil nanlaban. Hindi yung pinatay. Kasi iba yun eh. Yung pinatay, yun yung term nila Risa Ontiveros. Tayong wala tayong patunay. Patunay na pinatay o napatay doon sa programa ng war on drugs ng nakarang administrasyon. Para tayong ordinaryong mamamayan, hindi tayo bugado. Opo. Sa tingin mo, may kasalanan bang nagawa ang dating Pangulo nung panahon na pinatupad niya yung war on drugs? Ito, tricky question to. Anong presidente siya? Siguro ang nakita natin dito, baka nagmalabis yung otoridad. Good answer. May mga otoridad talaga na nagmalabis. Sa totoo lang. May mga, kaya nga diba nakita ninyo yung sabi ni PRD, psst, tumingin ka dito. Sabi niya doon sa mga kapulisan. Kasi meron talaga. May mga kapulisan na nag-abuse. Meron at meron pa rin mga bulok sa sistema. So yun yung sinasabi ni Kung Marty. sinasabi na nanlaban, hindi rin ako sang-ayon doon, Sir Alvin. Pero yung ipapatay yung mga drug lords, ako mismo papatay sa'yo. Okay, one more. 46 seconds na lang. 40 seconds na lang. Ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund. Pork barrel ba yan o hindi? Pork barrel yan, Sir Alvin. Tigilan nyo na yan. Yung totoong tigilan yung kalokohan na yan. Malasakit at pagtulong sa taong bayan ang gawin natin. Alam niyo, nakakalungkot, Sir Alvin, ngayon. Naririnig natin itong mga congressman o kung sino man itong mga nagpasa ng mga budgets na to, ang lalaki ng mga infrastructure project, pero 50% ang napupunta sa kanila. Wow! Wala ganun, sabi? Sino nagsabi na 50%? Wala kayong... Papamura siya dito. Hallelujah. Grabe. Putang ina nyo. Uy, nagmura. Pasensya na po kasi nakikita natin yan, may isang mayor na nagsabi niyan, more than 50% pa nga yung kinukuha doon sa si Mayor Magalong. kickback nitong mga politiko na to. Tigilan nyo na yan, kawawa ang taong bayan. Kung tama ka, talagang nakakamura talaga. Nakakamura. Buti nga mura lang, Sir Alvin. 50%. Buti Oh mura my lang. goodness. Masyadong malaki. Masyadong malaki. Grabe, no? Ewan ko, yung buhaya napunta na talaga dito sa mga nakabarong, naka-long sleeve. May git isang minuto, Mar. We will Okay, so yan so far itong si Mar Valbuena, if hindi pa naman kumpleto yung slate or mga senador ninyo, I think maybe you can consider this candidate. Ako hindi ko to kilala, actually nakita ko lang Nakita ko siya dati na pinaglalaban niya yung karapatan ng kanilang Madibela or yung jeepney, And ang gusto ko lang kasi is bago naman na hindi makikita ko, wala naman siyang kulay dilaw eh. Actually, red pa nga yung suot niya eh. So, anyway, yun lang. Added dyan si Doc Mata, That's 10 already. Pang-11 na ito si Mar Valbuena. Siguro, sa akin. Medyo malayo pa naman yung kampanya, but nagustuhan ko yung kanyang Kaya yung inuulit ko yung title natin, sino ba tong kandidatong to? Bakit parang pro Duterte ka? Hanggang sa muli, maraming salamat. Ingat po tayo lahat.